Matapos ang pagkatalo ng Boston Celtics sa Denver Nuggets, opisyal nang hindi naabot ng Celtics ang tinatawag na 40-20 benchmark ni Phil Jackson. Ang paniniwala na ang tunay na championship contender ay dapat maka 40 wins bago umabot ng 20 losses. 39-20 sila matapos talunin ng Brooklyn Nets. Isang panalo lang ang kulang, pero ibig sabihin ba nito tapos na ang title hopes? Sa totoo lang, ang 40-20 rule ay simpleng paraan para sabihin na kailangan mong maging elite team. Karaniwan top 3 seed para manalo ng titulo. At historically, karamihan ng championship ay top 3 seeds. Pero hindi magic ang isang panalo o isang talo sa February. Kung susundin ang logic, walang malaking difference ang 39-20 sa 40-19. Isang game lang ang pagitan. Hindi dapat doon nakabase ang championship fate. Marami ng teams ang hindi nakaabot ng 40-20 pero umabot ng finals. 2025, Indiana Pacers umabot ng Game 7 bago na-injured si Tyrese Haliburton. 2024, Dallas Mavericks. 2023, Miami Heat. At 2022, Boston Celtics. Natalo ba sila dahil sa 40-20 rule o dahil sa injuries, matchups o kulang lang sa konting firepower? Malinaw ang sagot, basketball reasons, hindi mystical numbers. May 4 lang na exceptions na talagang nag-champion kahit hindi naka 40-20. 1995 Houston Rockets, nag-trade para kay Clyde Drexler. 2004 Detroit Pistons, nag-trade para kay Rasheed Wallace. At 2006 Miami Heat. At 2021 Milwaukee Bucks, nag-trade para kay PJ Tucker. Common denominator, mid-season boost, may dinagdag na piraso para kumpletuhin ang championship puzzle. At para sa Celtics ngayong 2025-26 season, ang mid-season addition nila ay hindi trade kundi pagbabalik ni Jason Tatum. Sa ngayon, solid ang Celtics. Second seed sila sa East. On pace for 54 wins sila. Top 3 sa point differential pero may problema. 5-10 sila laban sa top 10 teams sa point differential. Ibig sabihin, kulang ang extra gear laban sa elite competition. Dito papasok si Jason Tatum. Kung makakabalik siya kahit hindi 100% at mababalik ang playoff version niya, ibang usapan na to. Siya ang player na kayang mag-draw ng double teams, mag-elevate ng spacing, mag-control ng tempo sa crunch time, at magbigay ng closing power na kailangan sa playoff battles. Hindi ang 40-20 rule ang magtatakda kung hanggang saan naabot ang Celtics. Hindi si Phil Jackson, hindi ang basketball gods, si Jason Tatum mismo. At kung maririnig ito ni Red Auerbach, malamang sasabihin niya ang championship hindi dinadaan sa checklist. Dinadaan yan sa players na kayang manalo kapag sa pinakamahirap na sitwasyon. Simple lang, kung babalik si Jason Tatum sa elite form, contender ang Celtics. Kung hindi, Eastern Conference Final ceiling sila. Hindi numero ang magdidesisyon, kundi superstar ang magdidesisyon. Sa ibang report, mukhang matatagalan makabalik sa lineup ng Memphis ang kanilang sentro na si Zach Edey dahil sasailalim ulit ito sa panibagong ankle surgery. Si Zach Edey ay muling ooperahan para ayusin ang patuloy na problema sa kanyang kaliwang bukong-buko. Ayon sa team stable naman ng lateral ligament sa kanyang ankle, pero ang procedure ay magpupokus sa reinforce ng medial ligament complex at pagpapabilis ng bone healing. Wala pong ibinigay na timeline para sa kanyang pagbabalik. Hindi na nakalaro si Zach Edey mula noong panalo nila kontra Portland. Noong December 7 matapos ma-diagnose ng stress reaction sa kaliwang ankle. Matatandaan na sumailalim din siya sa ankle surgery nitong January at na-miss niya ang simula ng season. Sa ngayon, 11 games pa lang ang nalalaro niya ngayong season, kung saan nag-average siya ng 13 points at 11 rebounds per game. Ang dating standout ng Purdue University ay pinili bilang number 9 overall pick noong 2024. Ngunit sunod-sunod ang injury setbacks ngayong kanyang ikalawang taon sa liga. Bukod kay Zach Edey, inanunsyo rin ng Grizzly na si Brandon Clark ay out pa ng hindi bababa sa 2 linggo dahil sa calf strain. Sa kabila ng mga injury, nagwagi pa rin ng Memphis laban sa Indiana Pacers 125-106. Ngunit nananatili silang 23-36 at nasa alanganing posisyon para sa playoffs. Sunod nila makakalaban ng Minnesota Timberwolves. Kung magtatagal ang recovery ni Zach Edey, posibleng tuluyan siyang hindi makabalik ngayong season. Isang malaking kawalan para sa Memphis habang papalapit ang pagtatapos ng regular season.